pabata na ng pabata ang nagmumukhang matanda. Premature aging. They look so much older kumpara doon sa edad nila. Because of... Yes, boss. What else ang mga factors kung bakit mas mabilis tumatanda ang mga tao? Meron tayong tinatawag na pangalawa and pangatlo. At bukod pa dyan, boss, Pagka mas mukha ka daw mas may edad, merong problema ang... alam naman natin yung mga Pilipino, mga workaholic yan. Kaya kahit na 30 years old ka pa lang, mukha ka ng 50 years old. Jeff Amarao is the CEO of Aquaskin Philippines, They focus on improving beauty and wellness. offering clients a high-end and satisfying consumer experience. Ano kaya ang pwede nating gawin nang sa ganon ay hindi masyadong madamage yung skin natin? Kapag ang isang tao is 30 years old pataas na, bumababa na yung collagen content sa katawan niya. Nagkakaroon na po ng aging. Kailangan natin na para at least ma-retain po yung youthful looking skin natin. Marami kasing mga tao ngayon, ang edad nila ay 30 anyos pa lang at 40 anyos pa lang, nagmumukha na silang 50s, nagmumukha na silang 60s, and yung iba, they look so much older kumpara doon sa edad nila. Bakit ba nangyayari ito? Alam naman natin yung mga Pilipino, mga workaholic yan. Pangalawa sa pagiging workaholic nila is mahilig sila mag-explore ng mga iba't ibang mga pattern of behaviors, lalo-lalo sa mga negosyo, pati sa pamilya. Marami tayo kasi mga factors na kailangan i-consider kung bakit kahit na sabihin na natin 20 to 30 years old ka pa lang, mukha ka ng 50 to 60 years old. Una-una po, ng factor na pwede i-consider kung bakit tumatanda ang isang tao is genetics. These are age-related po. Bakit ang daming Pinoy ang nasa age 30s and 40s pa lang, mukha na silang senior citizen? Isa sa mga factors dyan, yung tinatawag nating cellular damage. Hindi lang ito pinapatungkol yung stress, pwede rin pollution, environmental factors, pwede rin yung mga factors na due to aging, ang tinatawag natin na premature aging. Kaya kahit na 30 years old ka pa lang, because of environmental factors like stress and radiation and pollution, mukha ka ng 50 years old. You're talking about radiation, no? So there's this one guest na naimbitahan ko dito. Isa sa pinakamalaking cause daw ng radiation natin sa araw-araw is yung cellphone natin. Tama po yun. Ang cellphone po kasi or any gadget, basta tinutok mo sa mata mo, nagkakaroon po ng two linear radiation po. Yung pong heat, energy ng isang gadget mo, pumapasok dito sa katawan natin. Kung gusto mong magmukhang bata, limitahan mo ang paggamit ng cellphone. Yes po. Kung pwede nga, totally eradicate mo muna. Lalong-lalo na sa mga bata, hindi naman nila alam yung radiation eh. Talagang tutok na tutok sila sa gadget to the point na magkakaroon sila ng number 1, gadget addiction. Pangalawa, hindi nila alam, meron ng radiation na pumapasok sa katawan nila to the point na magkakaroon po sila ng mga problems pagdating sa hearing at saka po sa mata. As an adult, you are an employee or you're a business owner or you are a student. Talagang hindi mo na maaalis sa buhay natin. Parte na ng araw-araw na buhay natin ang cellphone. Ano kaya ang pwede nating gawin nang sa ganon ay hindi masyadong madamage yung skin natin sa paggamit ng cellphone? Unang-una na kailangan natin gawin is i-limit natin yung mismong paggamit natin ng mga gadgets. Pangalawa po is kailangan, kung ito yung gadget mo, dapat meron kang specific distance ng 8 to 12 inches para po maiwasan ang radiation. At pangatlo po, kapag naka-charge yung mga gadgets natin, huwag nyong gamitin. Kasi po, kapag ginamit nyo yung mga yan, hinawakan ninyo, naka-charge yan, yung pong electric current, mas mataas po na pumapasok dito sa katawan natin that could cause radiation problems po. And that's the reason why, because of gadgets, maraming mga tao ngayon, ang bata pa lang may wrinkles na. Yes, boss. What else ang mga factors kung bakit pa mas mabilis tumatanda ang mga tao ngayon? Meron tayong tinatawag na oxidative stress. Ito po yung mga free radicals na pinapasok sa katawan natin. Like for example po, ikaw na nag-smoke ka, yung nicotine pumapasok sa katawan mo. Pangalawa, kapag umiinom ka ng hard drinks, sa pag pumasok yung hard drinks sa katawan mo, tatamaan yung liver mo at saka kidneys mo. Yung pong mga to na pumapasok, yung mga vices o mga bisyo natin sa katawan, ang tinatawag po dito is mga free radicals na pwede pong makadamage sa cells natin, which could result to aging. At bukod pa dyan, boss, meron tayong tinatawag na lifestyle. Kailangan syempre yung diet natin maganda. Pangalawa po, kailangan nag-exercise tayo, which is very, very important po nowadays. And pangatlo, kailangan lahat po ng mga gagawin natin, maging active po tayo. Kasi if you have sedentary lifestyle po, yung mga cells mo sa katawan is nasa plateau stage sila. So, kailangan maging reactive tayo lagi. Yung oxidative stress is coming from also the lifestyle. Yes, boss. O kasi, ang lifestyle mo, mahilig ka
kang manigarilyo, mag-vape, mahilig kang uminom ng alak, mahilig ka magpuyat, hindi ka masyadong kumakain ng mga healthy foods, usually will happen is talagang mabilis kang tatanda. And yun yung nagiging cause kung bakit maraming tao ngayon, pabata na ng pabata ang nagmumukhang matanda. Meron din kasi tayong tinatawag na hormonal changes. Parehas din po doon sa sinasabi ko kanina na genetics. Kailangan nating tanggapin na tatanda rin tayo. Wala na tayong magagawa dyan. Kailangan mag-focus po tayo doon sa mga sinabi ko kanina, yung tatlong yon: cellular damage, oxidative stress, at saka po yung lifestyle changes po. Sabi ng marami, na kapag ka mas mukha ka daw mas may edad, malamang sa malamang merong problema ang mga internal organ mo. Gaano katotoo ito? Pagdating po sa collagen. Ang collagen is napaka-importante sa katawan natin. Nakakapagano po siya ng joints natin, ng skin, ng nails, ng hair natin. Pero alam niyo po ba, na kapag ang isang tao is 30 years old pataas na, bumababa na yung collagen content sa katawan niya. Nagkakaroon na po ng aging. Kumukulubot na yung balat niya. Nagkakaroon na siya ng fine lines. Nagkakaroon na siya ng crow's feet. At makikita mo naman sa skin niya, marami na siyang wrinkles. So ano po bang ginagawa ng collagen ngayon? Kailangan natin na mag-intake ng mga collagen supplements po para at least ma-retain po yung youthful looking skin natin. Ano ba ang organ natin na nagpo-produce ng collagen? Ang nagpo-produce ng collagen sa katawan natin is our skin. Ang skin natin, meron siyang cells. So yung mga cells na yun, meron silang tinatawag na fibroblasts. Kung itong mga cells na to, pinag-connect mo into one, dun po nakakaroon ng production of collagen. And as we age, bakit kumukonti ang collagen production natin? Kapag tumatanda tayo, bumabagal din ang pag-regenerate ng cells natin na nakakapag-produce ng collagen sa katawan natin. So if you have a healthy lifestyle, maayos ang kinakain mo, pagtulog mo, kung wala ka masyadong stress, mame-maintain mo yung healthy cells. At pag meron kang healthy cells, maganda rin ang production ng collagen sa katawan natin. Yes, boss. Total, nababanggit mo yung patungkol niyan sa collagen, no? Kasi maraming mga tao ang hindi nila alam kung bakit sila nag-i-intake or nag-i-ingest ng collagen. It is all because supplementation siya sa katawan natin dahil nga hindi na tayo masyadong nakakapag-produce ng collagen as we age. Kaya nakakatulong siya talaga makapagpabata. Bukod sa collagen, ano pa ang component na kung saan makakatulong ito para mas lalo pa tayong maging younger looking? Polypodium leucotomos. Isa siyang fern na ang ginagawa po is binablock po niya yung mga UV radiation na pumupunta po sa ating katawan. Una pong effect nito is for photoprotection po. Binablock po niya yung UV radiation para ma-reach po sa ating skin. Pangalawa po is skin redness, erythema. Binablock din po ng polypodium para magkaroon po tayo ng protection against sunburn and skin redness po. Hindi lang pala collagen ang po pwedeng makatulong sa inyo para mas magmukhang younger looking tayo. And maraming mga, especially sa mga kababaihan, yung mga may edad na rin talaga. Pag tinanong mo sila, ayaw nilang sabihin or ayaw nilang pag-usapan yung totoong edad nila. Sa palagay mo bakit? Siguro parang nafe-feel na sa sarili nila, ay, tumatanda na ako, wala na yung pagkaganda ng balat ko, o kaya yung pagka-blooming ko, nawawala na rin. So isa po yun sa mga rason kung bakit ayaw nilang sabihin. Pwede rin yung parang intimidated din sila o parang mababa po yung self-confidence nila sa sarili nila. Kaya po nila nasasabi yung mga yon. Kaya talagang makakatulong na i-workout natin na mas maging younger looking tayo. Totoo ba na isang indicator ang balat natin kung meron tayong problema sa mga iba pa nating internal organs sa katawan natin? Oo naman, boss. I'll give you an example, boss, no? Kapag kumare meron kang unhealthy liver, pwede kang magkaroon ng yellowish discoloration ng balat mo or what we call jaundice. Tinamaan po talaga yung atay ninyo. That could cause by liver cirrhosis o kaya hepatitis, boss. Pangalawa naman, boss, kapag nakikita mo na nagkakaroon ka ng unhealthy lungs, nagkakaroon ka ng tinatawag natin na cyanosis or what we call bluish discoloration of your skin. Bakit po nagkakaroon ng ganon? Kasi po, yung oxygen na pupapasok from your lungs going to your skin, hindi siya sufficient. At pangatlo po, boss, is kidney problem po. Kapag meron kang kidney problem, magmamanifest po yan sa skin natin. So, ang mangyayari po, pwedeng nagkakaroon ka ng edema or pagmamanas ng skin mo or pwede ka po magkaroon ng anemia or kulang po yung blood na dumadaloy po sa skin natin. So, namumutla po kayo. Boss, may tanong ako, no? May overdose ba yung mga over-the-counter na mga produkto kagaya ng glutathione, collagen? Anything that is in excess is harmful. So, kailangan natin i-follow kung ano man yung directions at saka usage ng mapag-glutathione man yan or kahit anong supplement po yan, boss. So, ano mangyayari pag nag-overdose ka ng collagen? Pwede kang magtae, tumaba, pwede kang pumayat. Lalong-lalo na kapag nag-overdose or nag-underdose ka ng collagen, iba't iba po kasi ang epekto niyan. Underdose? Yes po. How about for glutathione? Sa glutathione po, ang primary effect po kasi niyan is antioxidant siya. Kapag tinuloy-tuloy mo
mo, in-overdose mo yung sarili mo sa glutathione, ang side effect lang naman po is puputi ka. Pero sabi ko nga ho, anything na sobra, hindi rin maganda. Kasi protein supplement po yan. Kapag napasobra ka sa protein, pwede pong humina yung immune system mo. Boss, ano ba mas maganda? Topical or oral na skincare? Mas maganda yung oral. Paano mo nasabi? Ako boss, hindi ako naniniwala sa mga topical. Bakit? May mga epekto talaga sa skin natin na hindi maganda. Unang-una, parabens. Lagi ko nakikita yan sa mga skincare ingredients eh. Ano yun? Ang paraben, nakakapag-cause yan ng breast cancer. Ha? Oo, yan yung hindi alam ng mga nakakarami. Pangalawa po, sulfates. Ito po yung mga ginagamit sa mga toothpaste at saka po sa mga shampoo. Pero alam niyo po ba na nakakapag-cause ito ng skin irritation? Pangatlo po, hydantoin. Nakakapag-cause din po ito ng mga carcinogenic factors or pwede po siya mag-lead sa cancer. Pang-apat, hydroquinone. Napakadelikado po sa skin natin. Sinusunog po niya yung epidermal layer ng skin natin. And pangalawa po, it can provide ochronosis. Ito po yung nagiging dark discoloration yung skin mo. Yung mga pinapahid ninyo mga boss, pakitignan nyo nga ngayon kung nasaan man yung mga produkto na yan. Kung meron niyang paraben, sulfate, hydantoin at hydroquinone, pakicheck nga. Kasi kung meron niyang component at ingredient na ganyan, delikado siya. Yes, boss. Concerned tayo lagi sa welfare ng mga tao. Kaya nga ho, bago po kayo bumili ng mga produkto, lalong-lalo na kung topical, i-check nyo po yung mga ingredients sa likod para makaiwas kayo sa mas malaking problema. Minsan, ang mga tao nagkakasakit sila because of ignorance. Kumbaga, nakita lang nila trending. Ginagamit ng mga influencer, yung mga skincare. Ginagamit ng mga artista yung skincare. Gagamitin na lang nila. False advertisement yun eh. Ano ang gusto mong mensahe sa mga kababayan natin na gusto nilang mas maging younger looking? Ang ma-advise ko lang, boss, is dapat meron tayong healthy lifestyle. Iwasan po natin ang mga bisyo, kumain kayo ng good food, yung stress, bawasan, at saka po mag-exercise po tayo. And syempre, kailangan natin magdasal. Kasi po, yung mga supplements at saka yung mga skincare, karagdagan lang po yan. Pero magiging healthy ka pa rin basta meron kang healthy lifestyle. Boss Jeff, ano naman itong oportunidad na nakahanda sa ating mga viewers? Meron akong good news para sa mga RDR Talks watchers ngayon. Sa halagang 2,500 ay po pwede ka na mag-distribute ng mga FDA-approved products ng Aquaskin. Ito pong product natin, Ethereum, 200 tablets na po siya and chewable, pampapayat, pampaputi, at anti-cancer po siya. Ito naman po is stem cell siya, more on cellular regeneration, pampaputi, pampapayat, at anti-cancer din po. Kamukha lang po nung kanina. Pero ito po sublingual siya. Ilalagay mo lang sa ilalim ng dila tapos malulusaw po siya. Ito naman pong ating fountain of youth. Kagandahan po dito, this is the #1 berry worldwide. And ang ginagawa po nito is pampa-healthy din po siya ng mata. Ito po ang ating Zeco Collagen Jelly Sticks. This is the first made in Japan po na dinidistribute dito sa Pilipinas na Jelly Ace po na collagen na. Tapos masarap po siya. Ito naman po ang pinakasikat natin. This is our first oral sunblock in the market. Ang tawag po dito is Aquaskin Oral Sunblock. 60 capsules na po siya and good for 2 months. Ito naman po ang ating Yugen capsules, pampaputi, pampapayat, at this is the first 20-in-1 ingredient sa market. Meron din po tayong Aquaskin Collagen Lipstick. Ito po ay paraben-free at ito po ang kauna-unahang collagen lipstick dito sa bansa. Sa mga mahilig maligo dyan at saka mag-swimming, meron tayong Aquaskin Subaki Soap. Meron din po tayong Ceramide Soap. Kahit na lumabas ka dahil anti-inflammatory ito, pwede nyo gamitin ito sa labas. Ito ay paraben-free, sulfate-free, hydantoin-free, at hydroquinone-free. O sa mga nagda-diet naman, ito na yung pinakamasarap ninyo na kapartner. Sa mga nag-intermittent diet at 1 meal a day, ito po ang maganda ninyong meal replacement na partner. Maraming salamat, Boss Jeff. No? Again, please do follow. Paki-follow po kami sa aming mga social media accounts, Aquaskin Philippines, Yugen, at Jeff Amorao. At pwede nyo po kaming tawagan o text sa 0916-212-1831. At available po ito sa WhatsApp, Telegram, at Viber. Open din po kami sa distributors globally. Maraming salamat, Boss Jeff, and God bless inyo lahat. RDR Talks, Linggo, alas 5:15 ng hapon sa PTV.